Good day, ma'am. I am Gia Glercan Lupines, and I will be the first reporter from Group 4. And our topic is all about the skeletal and urinary system of animals. The skeletal system of animals is the framework of bones and cartilage that supports the body, gives it shape, protects internal organs, enables movement with the help of muscles, stores minerals, and produces blood cells. So, ang skeletal system ay ang balangkas ng mga buto at cartilage sa katawan ng hayop. So, ito ay nagbibigay ng shape or hugis that will help to support the whole body of an animal. It also protects the internal organs ng isang hayop tulad ng kanyang brain, heart, at lungs. It also helps in movement sa kanilang mga muscles, also to store some minerals and calcium like phosphorus at gumagawa ng blood cells sa bone marrow. So aside from that, it also for support, the framework for protection and overall the movement of the animals. So, it is really essential ang skeletal parts ng isang hayop. So, halimbawa na lang ay ang baka. Kapag tumatakbo ang baka o ang cow, ang skeletal system niya ay yun ang nagbibigay bigat sa kanyang katawan upang gumalaw ito ng maayos. So, skeletal system of animals, the movement of the animal. Since we are done defining what is a skeletal system, now let us have the parts of a skeletal system. So, una na dyan is ang skull o ang bungo or ulo na buto. So, ang function nito is to protect the brain, eyes, and sense organs and provide space for facial muscles and teeth. So, ito ang ulo, ito ay parang helmet ng ang skull. So, kung may impact kaya upang maprotektahan ng utak. So, halimbawa, kung mabangga ang ulo ng baka, hindi agad masisira ang brain nito because it is covered by so, it is really important na may ulo yung hayop. So, imposible rin naman no kapag walang ulo yung hayop because it is really plays an important part sa kanyang katawan. Next one is the mandible or ang panga. So, ang function nito is that it helps in chewing and grinding food or ang panguya at pagdurog ng pagkain. So, ang mandible ang gumagalaw pataas, baba para madurog ang damo o feed bago nito lunukin. So, for example, kapag ngumunguya ang cow ng grass, ang mandible o ang panga nandito banda, ito ay ang nagwo-work para maging maliliit ang kanilang pagkain. So, that is also plays a significant role or function sa katawan ng isang hayop ang kanilang mandible. And next one is the vertebral column. So, ang vertebral column, it supports the back and protects the spinal cord. So, binubuo ito ng mga vertebrae o maliliit na mga buto na konektado sa isa't isa para magbigay ng flexibility at lakas sa likod ng hayop. So, una na dito is ang cervical vertebrae. So, ang cervical vertebrae, ito ay ang lieg. Ito ang buto sa lieg ng baka. It has 7 vertebrae that serve as a support sa ulo at nagbibigay galaw sa lieg. Kaya naman, ang baka ay kaya nitong itaas, ibaba, o iiling-iling ang ulo nito. So, kahit hindi pa baka, even other animals. So, there have the cervical vertebrae. So, halimbawa, kapag ang baka ay kumakain ng damo, ginagamit nito ang kanyang cervical vertebrae para maabot ang lupa. And next one is the thoracic vertebrae o ang dibdib. Ito ay matatagpuan sa likod ng lieg hanggang sa rib cage. Ang thoracic vertebrae ang kumakabit sa mga tadyang or ribs na nagpoprotekta naman sa baga at puso. So, halimbawa, kapag humihinga ang baka, gumagalaw ang mga tadyang kasama ng thoracic vertebrae upang mapalawak o masikipan ang dibdib.
Next one is the lumbar vertebrae o ang baywang. Ito ang mga malalaki at matitibay na buto sa bandang ibabang likod. Nagsisilbi itong suporta kapag ang baka ay nagbubuhat ng bigat o tumatayo. So halimbawa na lang kapag ang baka ay naglalakad o tumatakbo, ang lumbar vertebrae ang tumutulong para maging matatag ang likod. Next one is the sacral vertebrae o ang balakang. So, ang mga butong ito ang nagdurugtong sa pelvis upang magbigay ng suporta sa mga hulihang paa o ang hind legs. Pinapalakas ito ang pagkilos ng baka kapag naglalakad o tumatayo. So, halimbawa, kapag ang baka ay nauupo o tumatayo mula sa pagkahiga, ginagamit ito ang kanyang sacral vertebrae para sa balanse at lakas. Lastly, ang caudal vertebrae o ang buntot. So, ito ang buto sa buntot ng baka na tumutulong sa pagpapanatili ng balanse at pagtaboy ng mga insekto. So, as you have noticed, no, yung mga baka or even yung mga kalabaw, palaging gumagalaw ang kanilang buntot sapagkat it serve as their, kumbaga, tool nila upang maitaboy ang mga makakating mga insekto. And ito with the help of caudal vertebrae upang maigalaw ito. Number 5, the scapula shoulder blade connects forelimb to the body, provides surface for muscle attachment. Kinukonekta ang forelimb ang harap ng paa sa body. Ang nagbibigay ng surface para sa muscle attachment. Ito ang part kung saan nakakabit ang mga muscles na tumutulong sa movement ng front leg ng baka. Then sa number 6 is humerus upper arm bone. Connects shoulder to forelimb, helps in the front leg movement. Connect siya ang shoulder sa forelimb. Tumutulong sa paggalaw ng front leg. Parang upper arm bone ng tao. Tumutulong ito para gumalaw ng maayos ang harapang binti. Number 7, radius and ulna or forearm bones provide strength and support for walking and running. Nagbibigay siya ng lakas at suporta para sa paglakad at pagtakbo. Ito ang bones na nagbibigay ng stability and strength sa harapang paa ng baka. And then sa number 8, carpals or knee joint bones in cattle act as wrist joint, allow flexibility of front legs. Ang gumagana bilang wrist joint at napibigay ng flexibility sa front legs. Ito ang parte na tumutulong para ma-bend at gumalaw ng maayos ang harapang binti. Then sa number 9, metacarpals and phalange o lower limb of hoof bone and hoof bones support body weight, provide balance and allow movement on different surface. Ito ay sumusuporta sa bigat ng katawan, nagbibigay ng balance at tumutulong sa movement ng iba't ibang surface. Ito ang bones sa lower leg at hoof na tumutulong sa paglakad at pagbalance ng baka. Pelvis. Ang pelvis po ay sumusuporta sa mga lamang loob ng tiyan at nagdurugtong sa hulihang mga paa ng baka papunta sa katawan nito. The second is femur. Ang femur ay ang pinakamalaking buto ng baka at ito ang nagdadala ng bigat ng katawan at tumutulong sa paggalaw ng mga hulihang paa. The third is tibia at tibula. Ang mga butong ito ay sumusuporta sa bigat ng katawan at tumutulong sa paglakad at pagtakbo ng baka. The fourth is tarsals o hack
joint bones. Ang tarsals ay katulad ng ankle joint ng tao at ito ang sumisipsip ng pwersa at pag-alog kapag naglalakad o tumatakbo ang baka. The last is metatarsals at phalanges. Ang mga butong ito ay nagbibigay ng katatagan at balance sa mga hulihang paa at tumutulong sa paggalaw ng baka kahit mabigat ang katawan nito. Yun lang po. Thank you. Good day, ma'am. My topic is about urinary system. Urinary system, organ system responsible for removing waste products and maintaining fluid balance. Ang urinary system ay isang organ system na responsible sa pag-remove ng waste products sa katawan at sa pag-maintain ng fluid balance. Ito ay binubuo ng kidneys, ureters, bladder, at urethra. Sila ang nagtutulungan para ma-filter ang dugo at mailabas ang dumi sa pamamagitan ng ihi. And sa supporting function of the urinary system, excretion removes nitrogenous waste, urea, uric acid, and creatinine. Ang excretion, ang function na ito ay para tanggalin ang nitrogenous waste tulad ng urea, uric acid, at creatinine sa dugo. Para hindi maipon ang toxins sa katawan, kailangan silang ilabas bilang ihi. Osmoregulations maintains water and salt balance in the body. Osmoregulations, tinutulungan ng urinary system ang katawan na ma-maintain ang tamang dami ng tubig at asin. Importante ito para manatiling healthy ang mga cells at organs. Sa pH balance helps regulate blood acidity. pH balance, ang kidneys ay nag-a-adjust ng acidity o alkalinity ng dugo para manatili itong balance. Kapag masyadong acidic o alkaline ang dugo, pwede itong magdulot ng problema sa health. Then, sa hormone production, kidneys produce hormone like erythropoietin, stimulates red blood cell production, and renin, the blood pressure regulation. Ang hormone production, ang kidneys ay nag-produce ng hormone tulad ng erythropoietin na nagpapastimulate sa paggawa ng red blood cells. Ang renin tumutulong mag-regulate ng blood pressure. In short, ang urinary system ay hindi lang para sa pag-ihi. Ito rin ay mahalaga sa paglinis ng dugo, pag-maintain ng tubig at asin sa katawan, pagkontrol ng acidity, at pag-produce ng hormones na kailangan para manatiling healthy ang katawan ng isang hayop. So now let's discuss about the urinary system of animals. First is the kidney. Filter blood to remove waste product, toxins in excess water, forming urine. They also regulate fluid balance, electrolyte, and blood pressure. So, kumbaga sa kidney, dito na produce yung urine ng animals or maybe human, and dumadalo ito papunta sa ureters. The ureters is the narrow muscular tubes that carries urine from the kidneys to the urinary bladder through peristaltic movement. Kumbaga, yung ureters, parang tube. Dito dumadaan yung urine
galing sa kidneys papunta sa ureters, and through ureters dumadaloy ang urine papunta sa urinary bladder. So, the function of the urinary bladder is a hollow muscular organ that temporarily stores urine until it is ready to be excreted. So, kumbaga, pagdating ng urine doon sa urinary bladder, mag-i-stay muna ito dito habang hindi pa talaga pwedeng ilabas or kayang ilabas. And once na pwede na itong labas, dumadaloy ang urine natin papunta, or urine ng animals papunta sa urethra. The urethra is the tube that carries urine from the bladder to the outside of the body, and males, it is also serve as a passage for semen. Kumbaga, sa penis ng isang lalaki na animals, dito, kumbaga, may ano doon. Example natin. Ito yung dalawang kidneys na gumagawa ng urine, and dumadalo ito sa renal penis papunta sa ureter. Ang ureter, ito yung sinasabi ko kanina na parang tube tube papunta sa bladder. Through ureter, dumadalo yung urine papunta sa bladder. And after mapuno ng bladder or ready na ito mailabas, dumadalo ito sa urethra palabas ng katawan ng hayop or maybe human. Thank you. Yun na yun.